2017 Flip Top Rookie of the Year. Flip Top is a buhay champion with an undefeated record at isa sa pinakamagaling na battle rapper ngayon. Ito ang ilan na papasok sa isip natin pag sinabi ang pangalang Mot, dahil mas nakilala nga naman siya sa larangan ng battle rap. Pero ngayon, he is also making his mark sa music industry. Ngayong taon nakapag-release na siya ng 4 na solidong track at patuloy niya tayong pinapahangaan ng kanyang kakayanan bilang isang manunulat. Heavyweight na siya pagdating sa battle rap. Ngayon ang tanong naman ay kung equipped ba siya with the skills para maging next big thing sa music industry. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, pero bago ang lahat, kung bago pa lang sa ating channel, subscribe ka na para updated ka sa mga future uploads at like mo rin kami sa Facebook at Hip Hop Heads TV para sa ibang hip hop related post. Before his Flip Top fame ay nakapaglabas na si Mot ng mga solid na kanta at naging parte ng ilang collaborations. Pinaka nakilala ay ang music video niya na Patuloy na na-release noong 2017. Isang malaman na kanta kung saan tinalakay niya dito kung paano siya nagsimula at nagpatuloy sa pag-rap sa kabila ng mga pagdududa sa kanya. Dito pa lang alam mong gifted na talaga si Mot bilang isang rapper. Maliban kasi sa lalim ng sulat niya ay natural din yung flow at rap skills niya. Sa mga sumunod na taon, for whatever reason, hindi masyadong nakapaglabas ng solo track si Mot. Siguro battle rap talaga yung focus niya that time na mahirap naman talagang pagsabayin, no? Pero fast forward tayo sa taong 2020 kung saan nakapaglabas na nga siya ng 4 na kanta na mapapakinggan sa kanyang YouTube channel na ililink ko lang sa description. Una dyan ay ang gantong kantang to, talagang tumayo yung balahibo ko kasi nasubaybayan ko yung evolution ni Mot sa battle rap and to see him incorporate yung lyricism niya sa music naman ay kakaibang experience din yun. As in, dito sa kantang to, nagpaulan siya ng mga double entendre na natural, no? Hindi siya pilit, talagang consistent dun sa konsepto ng kanta. Tsaka fresh din kasi yung tunog niya dito. Kakaibang flow at catchy din yung chorus ng kanta. 'Di ba? Formula na yun para sa isang hit song And nung una kong napakinggan to, akala ko talaga magbo-blow up siya. Na parang ito na yung magbibigay ng break kay Mot sa music industry. Pero yun nga, sobrang underviewed nitong kanta. 150,000 views is a solid number for an underground artist with an independent label. Pero kung ikukumpara mo kasi sa mga kantang nag-hit ngayon, hindi mo talaga maiiwasang itanong kung ba't hindi yung gantong tipo ng kanta yung mga nagmi-million views, diba? Sa yun nga, sinundan naman ito ng Tarya na na-release lang 1 week late. Ni Mot, pero natural pa rin yung bagsak. Flawless pa rin pakinggan at hindi na sakripisyo ang mensahe ng kanta. Ganun kasi yung pagiging lyrical ni Mot lalo na sa kanta. Hindi siya nagsusulat ng masyadong obscure na linya. Yung mga bars niya, unang dinig mo pa lang magigets mo ng ibig sabihin. Na sa opinion ko ay fitting lang pagdating sa pagsusulat ng kanta. Magkaiba kasi yung approach sa battle rap tsaka sa kanta pero nagawang mabalance yun ni Mot. Yung ngang ma-incorporate pa rin yung level of lyricism niya from battle rap to songwriting. April 12 naman, inilabas niya ang basically walkthrough or kanta ng buhay niya, ang Ginto. Mga alok niyong manayaking na bigo, naway ipagpaumanhin ninyo sa halip tanawin niya na pagkasagipan, naging kapalit ng pagtanggi ko. At sa ngayon kamustahan na lang, napabuti man o mas nalulong, tanguhan na lang sa mga pagkakataong sa daan ay magkakasalubong. Dala ko pa rin ang naranasan ko noon, marating man ang di akalain, higit sa destinasyon ay nasa paglingon pa rin ang magagandang tanawin. You can't name one bad day you ain't got to. In order to get the life of convenience. Sa kantang to, pinakita naman ni Mot kung gaano siya ka-flexible as a rapper. Kasi bukod sa pinakita niyang galing sa storytelling, ay na-showcase niya din yung galing niya sa delivery. Ganito yung tipo ng kanta na matatamaan talaga yung mga nakikinig sa mensahe at sa mga memories na naibahagi niya. Storytelling at his best. Alam naman natin na technical writer talaga si Mot, no? Pero ibang klase din yung skill niyang pumunto.
Magaling siyang mag-emphasize at mag-point out ng mga magagandang punto, kaya every song niya madami talagang highlights. Then, pinaka-recent track ni Mot ay ang Controverse featuring Santo na na-upload lang nung June 10. Dito nag-rap naman siya about the rap game at kakaibang flow ulit ang ginawa niya dito. Yumayabong ang eksena, pila baso-baso ang sabesa, salo-salo sa lamesa kung saan buhatan ng bako ang tema. Mas lumalago ang potensyal sa kompetensya. Ang problema, tayo ay nag-uunahan, pare-pareho namang takot matapos ang karera. So ayun, to conclude this video, tingin ko andun na kay Mot yung talento at potensyal para maging isa sa muka ng rap dito sa Pilipinas in the future. Meron na din siyang solid fanbase, no? Pero siguro, more songs pa at in the future an album para tuluyang makapenetrate siya into the bigger stage and magkaroon pa ng more exposure. Tingin ko yun na lang yung kulang yung mapakinggan siya ng mas wider audience. Kayo guys, anong opinion nyo sa future ni Mot as a rapper? Share na lang yan sa ating comment section. Hanggang dyan na lamang ang video natin guys. Kung nagustuhan nyo yun, leave a like at pakishare na rin ang video. At bago matapos, shoutouts muna kay John Edward Velasquez, Hans Ancheta, RJ Puyong, John Lee Okina, Vince Daniel, Carlo Jan Noble, Sheena May Lanes, at kay Ramil Zalyazar. Next time ulit guys, peace!